Naglabas na siya ng statement. Basahin nga muna natin. Tingnan natin yung statement ng pinakasinungaling na Vice President ng Pilipinas. According to GMA News to ha. Official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga. I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor Cubes, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. Yan ang sinabi niya, na hindi raw siya bumisita at hindi niya nakausap si Ramil Madriaga. So may pakikita tayo. Hindi niya daw binisita at hindi niya raw nakausap si Ramil Madriaga. Okay. Nababasa niyo yan. Kami nakikita nyo, may nakalagay dito na Office of the Vice President, mga kababayan, galing sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung itatanggi niya na at sasabihin niya na hindi siya bumisita dito po sa BJMP, mga kababayan, ibig sabihin baka tauhan niya yung gumawa niyan. Kaso ang problema, kung hindi yung tauhan niya, mahirap naman pagsalitay na takuin ng isang tauhan yung isang bagay na hindi naman po talaga nila ginawa. Kasi si Sara Duterte nga naman talaga ang bumisita ng hating gabi kay Ramil Madriaga dyan po sa may Camp Bagong Diwa, sa may Bikutan, mga kababayan, sa may BJMP. So ngayon, ito ituloy pa natin. Malinaw na malinaw. Office of the Vice President. Malinaw na malinaw ha, ang nakasulat dun sa papel, Office of the Vice President. Ito na yung buong papel. Yung nakabilog na nakalagay na Delta, yan ang code ng Annex 2, Delta. Nagsabi siya sa Annex 2, nung nagpunta siya sa BJMP ng alas 11 ng gabi, dun sa tinanggal na warden na magbibigay siya ng tulong o proyekto sa mga PDL, sa mga nakakulong sa Annex 2. Annex 2 lang. Ang tulong na ibibigay niya ay pag-aaralin niya ang mga anak ng mga nakakulong. Kasi nga naman daw, nakakulong, wala silang maitutulong dahil nakakulong sila. Paano mag-aaral yung mga anak nila? So umepal siya. Yun yung binigay niyang project. Ngayon, isa-isang pinatawag yung mga PDL sa office ng warden. So eto, mga kababayan, na ikwento ko na naman sa inyo yung iba. Siguro napanood yun na, mga kababayan, na ang purpose po kasi kaya nag-alok si Sara Duterte ng tulong dun sa mga PDL na pag-aralin yung mga anak ng mga nakakulong na preso. Dahil nga, mga kababayan, ang pinaka-target po talaga niya dyan, malaman yung address kung saan nakatira yung anak ni Madriaga, kung saan nag-aaral yung anak ni Madriaga, at kung saan po nakatira yung pamilya nitong si Madriaga. Ang problema, matalino itong si Madriaga at hindi po siya nag-fill up dito po sa pinapipill up na yan ni Sara Duterte. Kasi nga magbibigay ng tulong ay pag-aaralin yung mga anak. Kaso ang problema, kapag kasi inilagay dyan ni Madriaga yung pangalan, address kung saan nag-aaral yung kanyang anak, kung saan nakatira yung kanyang pamilya, pwede po yung gamitin ng kampo ni Sara Duterte para patahimikin itong si Madriaga. Pwedeng gawing collateral yung pamilya kapalit ng katahimikan ni Madriaga. Kaya hindi po pumirma si Madriaga dyan. Pinapirma ng warden, pinalagay yung pangalan ng anak, address, route, ayan pinakpan ko kasi mga bata yan, hindi pwede. Baka madimanda tayo. Yan. Ngayon, eto na yung tanong ko sa'yo. Sara, paano magkakaroon ng ganyang project sa Annex 2 ng BJMP kung hindi ka nagpunta? Tama. So, sino nagpunta? Si Joyce dapat. Di paglabasin din natin ang statement si Joyce dapat, patunayan niya kung bakit siya nasa BJMP. Ang problema, paano nga maglalabas ng statement itong si Joyce? Dapat
kung hindi naman talaga siya yung pumunta sa BGMP. At saka pag naglabas siya mga kababayan ng statement dito, tandaan niyo po, sasabit siya. Bakit? Itatanong yung dahilan kung bakit nagpunta sila doon po sa BGMP. At kung bakit yung BGMP kung nasa saan si Madriaga, yun yung napili nilang lugar para aloke ng tulong na pag-aaralin yung mga anak ng mga PDL. At kinuha pa nila ang pangalan ng mga bata. Anyway, tuloy pa natin. Di ba? Ano yan? Bigla na lang may lumipad na papel mula OVP papunta dun sa office ng warden. Kaya nagkaroon ng ganyang project. At sino naman na makikipag-usap ng ganyang project na maglalabas ng pera? Pera yan, pag-aaralin yung mga bata. Siyempre ikaw. Di ba? Pilit mong linulusot na hindi mo kakilala si Ramil Madriaga na hindi kayo nagkausap. Hindi ka lulusot, girl. Alam mo, napakasinungaling mo talaga. No? So, anong project yan? At bakit kinancel yung project na yan? Mali yan. Wrong ka dyan. Pag kinancel mo yan, ibig sabihin sinungaling ka talaga. At pag pinuloy mo naman yan, ibig sabihin nagpunta ka. So, kasi wala talagang pagpipilian dyan si Vice President Sara Duterte. Pag kinancel niya yung project na pag-aaralin yung mga bata, ibig sabihin ang iisipin lang nung iba, lalo na at pumutok etong isyong ito, porket hindi pumirma dyan si Madriaga, porket wala silang nahita. Dahil hindi nila nakuha yung pipwedeng magamit para patahimikin si Madriaga, hindi na po agad nila itutuloy. Ngayon, pag itinuloy naman mga kababayan ni Sara Duterte, ibig sabihin, talagang agenda nila na makapasok mga kababayan dito po sa BGMP. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Saan ka ngayon lulugar? Ang hirap pag-isip, no? Basahin pa uli natin yung ibang nakalagay sa statement niya. The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations. Bare allegations, no matter... Dito na sa point na ito mga kababayan, na mga sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang statement, dito inilalaglag na po niya si Madriaga. Pinapalabas niya na hindi niya kilala si Madriaga, yung mga accusation, yung mga dokumento, yung mga picture na ipinakita ni Madriaga, yun daw po mga kababayan, peke. At yung mga litrato hindi daw po connected sa mga aligasyon ni Madriaga laban daw po kay Sara Duterte. Anyway, ituloy pa natin. How loudly repeated amount to nothing more than noise. So, hindi pala totoo to. Ito ring Zoom meeting nyo sa isip, hindi rin totoo. Sa Paul. Ito hindi rin totoo, Sara. Ano to? AI. Na magkausap kayo ng video call ni Ramil Madriaga. Hindi rin yan totoo. Sa bagay, pwede mong sabihin hindi totoo kasi walang boses, hindi nagsasalita. Parang pinagdugtong-dugtong lang yung pictures. May point ka dyan. Pero syempre, hindi naman ako papayag. Nahahamunin kita, tapos wala akong ilalabas na resibo. Tama! Maghintay ka. Kahapon, nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, screenshot nyo to para may kopya kayo. Hanapin nyo kung nasaan ako. Charot! Ayan yung post ko. Tandaan nyo tong picture na to. Eto, si Ramil Madriaga talaga yan mga kababayan. So, SS nyo na para marami tayong may hawak. Diyan, makikita nyo sa picture na yan na inaabot ni Sara Duterte kay Ramil Madriaga yung bandila ng Pilipinas. Naka-headband pa ang putaha. Kala mo noon talaga. O diba? Kitang-kita sa picture na inaabot mo, Sara Duterte, yung bandila ng Pilipinas kay Karam. Pero pwede pa rin sabihin na AI yan. Tama. Diba? Kasi picture lang. Walang nagsasalita, walang gumagalaw, chururut. So,
Try kaya natin i-play itong video na to. Ayan. At dito ang unang hahanapin ni Sara Duterte, si Caramil. Si Caramil Madriaga, mga kababayan. Kasi nga, syempre pagka ng kamay mo, o utos-utusan mo, mga kababayan, o pinagkakatiwalaan mo na matindi, talagang yan yung una mong hahanapin dyan, lalo na't matindi yung crowded. So ngayon, eto. Susutin niya yung headband. Nasa picture yan. Ayan, mga kaisip. Pinagkakagulo ako po. Sarang. Kuya Ram. Inabot niya yung bandila ng Pilipinas. Ayun si Cara mo, hawak yung bandila ng Pilipinas. At kakain siya ng champurado dyan. Sabi ni Sara Duterte, kumakain siya ng champurado. Sino nakaisip nito? Sagot naman ng isa, mga kababayan, si Sir Rampo. Si Ramil Madriaga, yung nakaisip, mga kababayan, na gumawa ng ganito para suportahan yung kampanya ni Sara Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Resibo. Ang daming tao. Nakitang nag-headband ka. Kung ano yung nasa picture. Kumain ka pa ng champurado. Nasarapan ka pa nga. Inabot mo yung bandila ng Pilipinas. Binanggit mo yung Sarang. So ngayon mo sabihin, hindi kayo magkakilala? Di ba? Hindi AI yan. Ang daming taong nagsasalita. Ang hirap gawin yan kapag ginawa mong AI yan. Dahay!